target siguro din eh. So, nalipay yun me, nga bisan nalapaw me, pero nakabalik ra gyud din eh. Nakaanhi ra gyud din eh. So, karon nag-expect basta bisita mo magini ato ang ug sa tuan pa mao na gini ato ang kanang kuan nga maka kuan kita hatag yun. Yang bisita po bisan walay tuon dawat ra gid na kay bisita man. Amen. So karon atas sa lesson. I know nagtuon mo sa lesson. Then kini atong lesson kano siya. It's a common story sa Bible nga bisan pa man sa mga gagmay kabataan nakabalo na ani nga mga story. Pinaka-common magini ang story ni Moses sa Bible. But this story sa Bible, dako jud kayo siya lesson nga maghatag og application sa ato ang kinabuhi. Sa last Sabbath, di ba? Murag ang ato nga lesson karon nagsentro gid siya sa life ni Moses. Kung giunsa siya pagtawag, kung giunsa niya pagtubag, kung giunsa niya atubang ang mga hagit bisan pa man sa kalisod sa tawag sa Ginoo. Pero si Moses naging successful gyud sa tanan. So dili gyud exempted bisan pa man ug naa ka sa buluhaton sa Ginoo, dili gyud ay exempted nga exempted ka sa pagsulay. No? So ang ato na nga lesson karon, naghisgot kini siya na sa lesson 3, naghisgot kini siya og rough start. Ngano kaha nga kuan man giuluhan man ni siya og rough start. Sa man ni og sa Bisaya pa ug ari kag dalan dili siya highway, rough road. Na bato-batoon nga dalan. Oh, dili man siya giuluhan og fine start or kanang nindot nga pagsugod. So kisa may nagtuo sa kanang quotation nga the beginning is always the hardest. Mo murag nakarelate gyud ko aning kinabuhi ni Moses bagay. It's my first year in teaching gyud sa teaching field niya kining ato ang aura na pang kinder ay murag na kog kinder o gidakon unya hapit na gyud sulo sa mag kinder kining hiyos pa gyud. So lisod gyud siya. Pero ako nagkikingon sa Ginoo, Lord, I know the beginning is always the hardest and I know nga naa pagid kay kanang blessing napakay lesson, no? Di ba? Na may kanta nga luyo sa pagsulay, lunlun nga kalipay. No? So rough start. Si Moses sa iyang journey dili ladin. Naingon siya dinhi sa ato memory text kay karon. Afterward, Moses and Aaron went in and told Pharaoh, "Thus says the Lord, God of Israel, let my people go, that they may hold a feast to me in the wilderness." And Pharaoh said, "Who is the Lord, that I should obey his voice to let Israel go? I do not know the Lord, nor will I let Israel go." So, nagmana siya ginangon sa Exodus 5 verse 1 to 2. So, ako basahon din sa summary sa atong lesson sa many Christians think that when they decide to follow God, life will be easy and happy. Sa before last year nag-join ko og missionary 1,000 missionary movement, 62nd batch na ba yung mga senior missionary dili? Wala? So, nag-join ko. Then, even my parents, even my kanang mga churchmates, wala sila idea na mag-join ko missionary. And nasa ilang mind nga, kayo umunahon mo na, kayo umunahon na to ang Ginoo, kanang sa mga unahan, daghan mo kinagpanalangin kay seek ye first the kingdom of God and His righteousness shall be added unto you. And that's the mindset na kung mupalo ka sa Ginoo,
panalangin nga ipreparar ang Ginoo. Mao na yung nauna sa tawo nga kung naa kay buhaton para sa Ginoo, napong kay madawat in return. Dili gina nato madinay sa atong huna-huna kay tawo man ta. So mo na siya gingon sa atong lesson, many Christians think that when decide to follow God, life will be easy and happy. Abi na akong pag-join og missionary sayon mga igsuon, abi na akong kining missionary kay kanang visit lang og mga places, magsuroy-suroy lang. Life will be easy and happy. Kaya mo gina akong makita sa mga missionary, makaadto sila lain ng places. And then, they will always enjoy riches and success. So, maybe reward, but mo na yung mga insights sa mga tao. The Bible shows us that things don't always happen this way. Sometimes, our problems get worse. Mo na ma-disappoint sa sa atong calling mga igsuon, kaya atong huna-huna gud giset nato nga basta ug tinawag ta sa Ginoo, magbuhat ta sa bulaton sa Ginoo. Ang Ginoo mo panalangin sa atoa. Ang Ginoo dili mo pabaya sa atoa. Sakto na. Mao na nga kung maabot ang pagsulay sa ato, ma-disappoint ta, Lord, ngano man nga perti naman ang pagkabugatan nga problema imong gihatag. Naa man utak ko gasunod sa imong nga calling, ngano man maluya na dayon ta because we're always looking at the bright side sa success, sa riches nga ihatag sa Ginoo. Wala ta guna nga kung unsa ang kalisod. Sa ingon ni asa naman ay tamo dawat. Ang ingon ni Job, sa asawa ni Job, sa maayo ra. Sa dili, di ta magbabulbul na ta. Muna siya. When that happens, we often feel hopeless. Hopeless na. We start to ask hard questions about life and God that don't always have easy answers or any answers at all. Pag-decide na ko nga mag-join ko 1,000 missionary mga igsuon, ako na siya i-share sa inyo. Pag panakit na ko sa akong parents, hindi ko sugot akong mamang papa. Kay, bisan mga Adventist, akong papa elder, akong mama treasurer sa church, bisan kung kanang nag-lead out sila sa church, pero naa sila yung mindset ba nga, kinahanglan pa man mo ato. Naan kita yung mga mindset, kay tao naman kita. Kinahanglan pa man mo ato sa ubang lugar, na naaman tayo daghan nga minsahianan sa itong palibot. Tinuod, di ba? Tayo daghan minsahianan sa itong palibot. Ano ato pa man ito? Pero, nasa kong kwarto nga, dili ko bayak na mutubo kung mag-stay pa sa itong comfort zone. Di na ko mutubo sa akong height. Pero at least man lang mutubo ang spiritual aspect. Di ba? So, mo to'y ingon sa ako ang papa o mama. But then, ato nga time, during that time, ang lesson kay mura kong gikonsensya, mura bitaw, God is calling me through the lesson study. Kay every time, magtanong ko sa lesson, gikonsensya ko ba nga, katabitang mga previous lesson na ito kung pinsaan mo reach out sa mga dito lapita, kung dili ni mo, instead na imong kaugaling mo, anak, mura magsigir ako lesson din niya, wala man tayo application, ate. Mutusik ko sa siya, Lord, kitawag ba dyan ko mo? Then, anak, padulong pa to ang board exam ato. Pag human sa mga board exam, wala siya ko din kumit sa Ginoo, Lord, kung human ang board exam, kung pasaro ko din mo, missionary ko, kay mahadlo ko, kay kabalo akong parents, dili sila mo missionary ko, kay mahadlo ko kumukomment sa Ginoo, kay mas mapaninlan ta. Ako na dyan kumali sa inong Lord, kung itawag ko ni mo, tagain kong pamaagi. Ikaw ay mananghid sa kong ginikanan. Ikaw ay muhikap sa kasing-kasing sa kong ginikanan. And that time, after sa kong board exam, ako dyan, nananghid ko sa akong parents during that time, nag-worship me. Nagdala sa lesson, tapos ang lesson, kay mura na siya pananghid sa ako ang ginikanan. Kay human sa pagbasa na ko sa lesson, ang explanation, muna mag-introduction sa ako nga pagpanakit na ko sa akong ginikanan. Ito, after ato discuss na insert na yun ako ang pagpanakit sa akong mama. Akong mama, mga previous nga mga pagpanaklit-naklit na
Negative jud. Pero that time, nagpray, pero ginapray dito na ko before ato nga mga time. Pero that time, kay naghilak. Well, nag-explain ko, wala na, naghilak, patulo na dyan ang mama. Wala yung reaction. Tapos, niana na siya nga. Ana siya nga. Ako. Mao na yung desisyon kung asa ka gitawag sa Ginoo. Na sige, ato. Pero, nag-manner dyan ko, ingon anay na muli akong mama. Hasta akong papa. Nga itong una nga negative kay sila. Na-anxiety kung mga isuon. Kaya nga nung gisugtan ko. Kanabang wala ka na anak gasugtan kasi kung kinikala niya. Nasugtan ka. O Lord, hala gisugtan ko. Mamissionary. Kiday ko ani. Pero ako gitong giampo. Ay ko Lord, imo giday kong gitawag kay imo gi-fulfill nga kung imo kong gitawag, ikaw mo'y mananghid sa akong malinitanan. Ikaw mo'y magpahumok sa iyong kasing-kasing. Pero that time, nagkita mo gid nako. Nindot ko kay gitong lesson ato nga time. Then after ato mga isuon, mo na siya giingon din sa atong lesson nga sometimes our problems get worse when we are cold. Kaya nga naman, after na ko pagpananghid, in preparation, before akong flight, ang akong mama na ay share sa ako ingon siya, na ako ka na, libalik daw ang iyahang sa iyahang dughan. Pero tinakong, wala. Wait, before mag-flight na ako sa Cavite, nibalik. Tapos dali pa jud kaayo siya nga ni pula, ni hubag, tapos nignana gid siya. Nignana jud. Hala, grabe ka dali mapun. After gid namang pagpanangin sa iya. Tapos kanang tambalan lang niya og amok sisilid og bifinamik man siguro to iyang papudpuran sa ako. Luoy jud kay ako mama na wala. Wa jud kay ko wala ka jud ko ani nga kanang mao man sitwasyon sa akong mama. Basin siguro nag-uol, nagwili siya maong nibalik ang iyaha nga kaning kuan sa iyaha nga dughan ako. Kadahuman akong tambal sa iyaha, nag-alto na ko sa akong katre. Hilak jud ko before ko matulog, Lord, kanang gitawag jud ko nimo nga nang pretty man. Pero di naman ko kalakton ani kay kanang luoy man kay ako ang mama. Walay mo tabang sa iya kay kung mga kuan, mangon nag-eskwela na. Kumurang bugat ra kayo mula ka bang ingon ana bitay sitwasyon sa imong mama. Muto pag sige kung ampo and then there's one missionary nga nag keep og inspire sa ako because that missionary nga nag-convince sa ako kay before siya gyud mismo ang nasakit na siya goiter tapos before siya naglakaw during sa term kay dili gid siya okay. Pero ang Ginoo nagpanalangin din sa iyaha. Nabot pag siya Malaysia, Myanmar, o Korea, ka-extend sa missionary. Na okay na siya. Hantod karon, no, ayaw din siya sa Ginoo. Bisan wala siya gitungtad sa iyang mama ato nga time na palaktod siya kay tungod sa iyang condition, pero naayon siya. Iya rin ipabilit sa ako nga if even usa ka buok member sa inyong panimalay magpaggamit sa bulhaton sa Ginoo, ang tibuok nga family i-bless sa Ginoo. Motoy ako ang gihuptan nga promise mga igsuon ko, Lord. If tinuod ni nga promise, I will go to. If I will stay here, dili bisan unsaon akong pudpud o gamok sisilid sa akong mama, unsa man kita lang akong sisilid, dili na ko maayo akong mama. I will claim that promise nga kung imo kong gamiton, ikaw na ibahala sa akong mama. Naabot siya kong campus mga ison, bisan bukat akong kasing-kasing, kay mo ito'y kondisyon sa akong mama. Pag-abot akong campus, ginapray din ako, Lord, ako ibiyaan dito, kondisyon, na di maayong kondisyon sa akong mama. Please, ikaw na mag-ayos sa iyaha. And then, from time to time, nagsikong pangumusta sa ilaha, giayo din siya sa Ginoo. Nawala ang katong, wala konsulta ang mama. Naayo ra kita siya og naay kanang mga herbal nga gipatumaran ako ang kuya. So, mo na siya inaingon sa tong lesson nga we are not exempted. Kung gitawag ka sa Ginoo, you are not exempted from all the problems nga gihatag ang Ginoo sa imo nga. Sometimes our problems get worse. Si Moses,
kayong pagsulay ang iyaha nga naagian. Napa si Pharaoh nga lisod kaayo sudlon ang giharian niya tungod sa pagka-gahi jud. No, nag-ingon siya dinhi nga sometimes magkaingon ta, Lord, sakto pa ba ni atong desisyon? Nganong dili naman ni siya murag wala naman, dili naman siya okay. But for sure, when we trust in God, we will have hard times. But if we continue to trust in God, He will solve our problems in His way and in His time. This is true that we are not exempted from all the problems. But if we keep on trusting to the one that can solve our problems, sometimes manggod, kay kung maproblema ta, mag-focus tag maayo unsaon pag-solve sa problema. Malimot ta unsaon pagsalig sa magsusulbad sa atong problema. That's why, in every problem sa atong life, dugay masulbad, kay ikaw naman usa ang kasulbad. No? Di wala man nimo gisalig sa magsusulbad. Ang siya often, we expect God to fix things fast and solve our problems right away. But we must learn to wait and trust Him. Moses knew about trusting in God during hard times. When God commanded Moses to lead his people out of Egypt, God told Moses exactly what He wanted him to do so. So things should be easy for Moses. So, inanak po unta ang atong himuon sa itong kaugalingon. As Moses did in his time. Bisan lisod kung kita siguro ato murag. Muna nga karon sa atong panahon, rampant kaayo ang depression, rampant ang suicide. Kay gifocus man nato pag-solve ang atong problema. Makaingon siya ko nga, muon siya di ay nga rampant kayo na nga case atong kalibutan. Kay dili manggod ang matag usa. Di ko mutuo ang matag usa sa ato walay problema. Isa may way problema dinhi. Problema man ganit tag muulan maayo, unya mo problema na pud tag walay ulan. Problema na pud tag init kaayo kay walay ulan. Tanan na lang atong problemahon, no? Problema na lang ta. Mga bata siguro napon na problema kay ilang assignment tanan. Kinira ko siguro mga bata nga wala pa kabatikod og buot, mo'y wala na problema. Pero kita, everyday, sa itong kinabuhi, ngayon ta, Lunes na po, no, manarbaho na po ta, alipay na po ta Birnes, kay pahulay ta. Praise God kay mga Adventista ta. Kay kung wala pa, asa siguro ta ron, nakapahuway ta, no? Praise God, nagibuhatan siya ta sa Ginoo. Rest day. So, mao na siya ang atong lesson karon, rough start. But in the end, Moses is successful in his mission. And I know, sa ato nga kinabuhi, we have calling. Lain-lain ng pag-calling sa atong kinabuhi. If you're a teacher, if you're a government worker, if you're a pastor, if you're a missionary, if you think that you are an ordinary person, you are called. You have a mission to do. We are called and we have a mission to do. But let us always remember na sa tanan nga misyon sa itong kinabuhi, we cannot solve the problems in our way, kung abot sa itong kinabuhi, if we will not entrust everything to the greatest solver, greatest provider sa ato ang kinabuhi. So this is the lesson of this week, that we may have a rough start. Atong hinumduman nga, dili na siya always rough. If maagi man ta sa kalisod, sa rough road, maabsangko ra kita sa highway. Mayong buntag, happy Sabbath mga isa. Okay, mayong buntag, magtausa pa. Sige lang nga, kamera ang panahon nato, atong sulit-suliton. So, Anita, salamat Ma'am Jean sa imong eksperyensya.
atong kuhaon ang mga leksyon nga makuha nato gikan sa kinabuhi ni Moses. This is the time that God called Moses when after siya nag-giulay dito sa Midian for 40 years. Dito si Moses, sa wala pa si Moses di nabot sa Midian, init itong ulo si Moses. Dali itong suko, muna itong nakapatay ito sa abot siya Midian. Kaya nakamatay-patay mo siya si Master dito, no? Kung nakita niya gidaog-daog ang mga Israelihon. Dito siya gi-train si Ginoo. Gi-train siya bantay mga karnero. Dito po siya nakita sa iyang minigugma, no? Dito siya nakita ni Zipporah. Okay? So, when Moses was called by God, mga kaigsunan, it's not an easy calling. Atong natunan last na itong lesson, daghang kung si Moses, daghang mga rason of not to go. Kaya you know what? Napulihan o usa ka cruel king ang Egypt. During that time, remember mo Joseph? When Joseph became the governor in Egypt, at that very time, ang mga katawan sa Ginoo, the Israelites, nga nung nalaghan sila sa Egypt, no? Dito nagsugod, nangamatay, nangaminyo sila, unya dito mga kaigsunan, nalaghan ang taga-Egypto. Mutong daghan sila sa Egypto, mutong grabe nga pagkabalaka sa ilang hari. Kay basi mahitabo nga ang Israelino ni daghan dito noon, no? Mugamay na ang Ehiptohanon. Now, the calling that Moses received from the Lord, para kang Moses, lisod man ninako Ginoo. Pero wala kabalo si Moses that while he was in Midian, he was trained by God on how to lead his people. Training to niya. Ulahin na to na sabta ni Moses. You know, while he was there, o sa inyong Ginoo niya, ay kabalaka Moses, kaya muban man kunin mo. Katapusan, rason ni Moses, di ko kabaw ang istorya, pitla ang to si Moses, pitla ka. Ha? Pero ingon ni sa Ginoo kay Moses, ay kabalaka Moses, padala na po ni mong kuyog si Aaron, imong brother. Dugay ito sila nakita ni Aaron. You know what, from the time that he was in Midian, what sila nakita na eh? Ha? Nagkita sila only that calling. Akong himuon, imong igsuon as your spokesman. Nahimo unsa sa Aaron ato, nahimo siyang propeta. Because he became the spokesman, the message from God directly given to Aaron, and Aaron will relate that message to Moses and also to the king. Now, igsuon ko natong basahon atong leksyon. Si Moses, while he was there, pagkabalo ni Haring Paraon, sa plano ni Moses, you know what, ingon pa si Paraon, isa ko nang Ginoo ang ko kailana niya. Wa ko kailana, isa man ang Ginoo ingon ni pagkawa ni diri ang mga Israelihon. Unya man na to igsuon, ang mga Israelihon ulipon sa taga-Ehipto datay. Dili lalim ang ilang trabaho kung imo basa ang Biblia bisan atong leksyon sa dili lalim. Pero sa diha igsuon nga ni istorya na dito sila ni Aaron o si Moses, mas grabe pagyud ang kalisod nga giagian sa mga Israelihon. Isa una na pa sila strong gamiton. Kanang pagsulti na ni Moses, gipaantos mo silang maayo. Naon sa si Moses sa igsoon, na presyon. To apay hari di mo sugot. To apay mga Israelihon nga nagbagulbol. May pagkakanyari Moses, isabot naman ni kalisod ang mong kinabuhi diri. The pressure was on the shoulder of Moses. Si Moses, natural, nangutana sa Ginoo. Kita, mangutana sa Ginoo, di ba? Kung yung pagsulit, nangutana, mamulod, gano'n man eh. Ha? Mangutana si Moses, Lord, ingon ka, ibanat ko ni mo. Ingon ka, Ginoo nga, ikaw yung pagawa sa aking mga tawhan ng tanawaw, nasabot ang ilang kalisod, asa naman ang deliverance kay imong giingon. Ngayong hangtod karon, naapa sila, nag-anto sila sa kabut sa hari. You know, it's on the pressure ng ibatik ni Moses. Di siya kasabot sa Ginoo nga nagtawag niya. Kita ikso, nakasabot na sa Ginoo nagtawag nato. Ginoo, ingon mo mga lagad ko, nga naman yung mga pagsulay na abot sa akong panimalay.
Si Moses igsoon daghang pangutana sa Ginoo. Batingon ang Ginoo niya, Moses, it's not yet the time. Remember to upat ka mga butang akong nahimo mga Moses. Ingon sa Ginoo niya, Moses, you know I am the Lord. Ako Moses mao Ginoo. Ikaduha mo si sinumdumi, giunsa nato sa una ang mga patriarka. Igsoon, usahay, kuna ka sa mga pagsules kung kinabuhi, malimot na taan, kung giunsa ta sa Ginoo. We cannot count the blessings that comes. Unsay atong gihap mga kaigsunan, ang mga kalisod o mga pagsulay sa atong pagpangalagad sa Ginoo. We may forget what the Lord has done in the past. And the Lord established that covenant ngadto siya makatawhan. And that the same covenant was established by God sa atong panahon karon. We may not experience sa atong kinabuhi mga kaigsunan ang atong gitan-aw nga mahitabo sa atong kinabuhi. The future is very blind. Ang atong tan-aw sa unahan balimit kita. Kung magpadayon akong kinabuhi ingon ani, mas may pagkarumputlo na lang nako. Kung magpadayon ko pagpangalagad karon pobre nako, musamot ko kag pobre ani ba? Di na lang ko magpadayon. Ingon sa Ginoo niya, Moses, ayaw kawala sa iyong paglaom. Kay nagsaad ko ninyo, Moses, I have promised to give that land to my people. Nagsaad ko na, Moses, ayaw ko na una. There are times atong kinabuhig, so we want always the what? Gusto nato ang detour kaysa moagi ta sa lisod nga dalan. Tinudili. We always want what we want to happen sa atong kinabuhi. Usay kita pa'y madiman sa Ginoo. Lord, pwede kanilang dalanga ako. Pwede mo na niya ako. Lord, dili ako dito lipag sura man ako eh. Igsoon, when I started to ask the Lord, Lord, is this your will that I have to stay to school? I'm always away from my family. Please take care of them. Take care of our needs. If this is your will, so it be. Igsoon, nakita na ko ang Ginoo. That time I was looking at the black side of my future. What will happen, Lord, if? And even my family cannot understand why you need to go out from your family. Di pa ko sa Ginoo mga kaigsunan na Lord, salamat. Imo kong ipaagi ato. Because you have a better plan ahead. Di pa ko igsoon, usas pa manalangin. Layos kong mga anak. Pero puro man nila lalaki, wag ko'y anak dahil problema sa aking panimala. Without the presence of the mother. We will sometimes forget the Lord who called us. What we are looking over are the shadow doubts. Mga kabalakag, mga pagduwa-duha, mga kaigsunan. This is what Moses feel during the time. Ingon sa Ginoo niya, I have remembered my covenant to give you the promised land. To Moses, be still and know that I am God. Igsoon, when these events happened to the life of Moses, at such time, mga kaigsunan, that the Lord once more, he received the call of the Lord, Moses, go again to Pharaoh. Ni Moses, Lord, there was the doubt ni Moses, Lord, naglisod na gani ng mga Israelites. Iyan, nag-ipatamaan, pero pabalik ko, nabuko dito, pali. Pagkalisura niya akong kinabuhi, may pagmaulit na lamang ko. Igsoon, because it was the God of heaven who called Moses. Despite of his doubts and distrust, hanggang sa itong lesson, the uncircumcised lips. That means, igsoon, that Moses had that self-trust. Sometimes
Sometimes atong pagsalig igsoon usay ni sa Ginoo paduna sa atong kaugalingon. Ang pressure nga atong naagian sa atong kinabuhi. But ingon sa Ginoo, Moses, remember, I am the one who called you. I am the one who will sustain you. I will be the one to be with you. Moses, be still and know that I am with you. So igsoon, Moses received the call once again. And after receiving that call, he went again to Pharaoh. Atong nakita mga kaigsuonan that despite sa kagahit sa kasing-kasing ni Pharaoh, ang Ginoo nagpakita sa kang Pharaoh kung siya sa kagamhanan sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Kung lisod-lisoron man tas kalibutan mga kaigsunan, lisod-lisoron ta sa atong trabaho, sa atong mga amo nga dili Adventista. We experience that. There might be times nga sudlo, ingong tanas, duty ka umahan. Kaya wala'y tao ugma mo duty. So may atong desisyon sa ato ang pagpangalagad mga kaigsunan. Ang Ginoo gusto niya ipakita sa mga Ehiptohanon nga siya gayon ang tinuod nga Dios o dili ang ilang Dios. And we know very well mga kaigsunan in the next week sa atong lesson, atong tunan the plagues that happened to Egypt. Tungod mga kaigsunan sa kagahi, sa hari, ang Dios nagpakita sa iyang gahom kung kinsa Dios siya kinabuhi sa mga Israelinon. Mga kaigsunan, una-unahan ng tamo, kaya di man kita sunod sa bando, sunod pang mga panahon. You know, when I recall this story to my kids, ako mga estudyante, yaman ang estudyante, when I recall this story, si Moses na nag-agis kalisod in his leadership, he even wanted to die with God's people. Sa mga panahon, mga kaigsunan, nga nagmagahig ulo ang mga Israelinhon, sa diha nga doon ay pagbagulgol, mga kaigsunan, all of the leaders in the Bible, wa ko ilaing giadmire si Moses. Sa ingon ni Moses, Ginoo, kung dili nang manimo ni sila pa sa inuon, please blot out my name from the book of life. Kung dili lang manimo ni sila Ginoo, dawaton, sa ilang pagkabagulgulan o sa ilang pagkapuluyagod, kuhaan na lang po akong ngalan sa libros kinabuhi. Mga ginikanan, kinsa ka nato giniwili, nga isugal atong kaluwasan tungkol sa atong mga hinigugma. Moses is a good leader. He is a good leader, looking over the flock that God has entrusted to him. Abi niyo mga igsoon, tulungin akong luha. The moment that God said to Moses, Moses, you cannot enter the promised land. You are the leader, you cannot enter the promised land. If you are Moses, you would question God. God, ganun mo man kong gigamit. Why using me and despite of it all, ang akong kaluwasan mao'y nabutang sa alang-alang? Pag-ingon sa Ginoo kay Moses, igo lang ka pagtanaw sa iyong tansa. Di ka kaabot dito. You know, Igsoon, I'm so happy. Nga sa dihang namatay si Moses, during the time, Igsoon, sa dito siya sa mao nga buntod. He is talking to his God. The turning point in the life of Moses, nanay siya pasayon sa iyang mga kakulangan. Matay si Moses. Usa siya namatay. Igsoon, nakig-reconcile sa Ginoo. Kabalik mo siya natabuan niya after siya namatay? May naabot. Sa minaabot. Ha? Naabot ang yawa. Kay kuhaon si Moses. Iwan ang yawa. Naabot ang manununda. Kay kuhaon na patay lawas ni Moses. Ingon ang yawa. Uy, imuha ba ni ako mo ni? Di ba nangasala siya imo? Imuha ni. Igsoon sa panahon na kita,
Mubalik sa Ginoo, humanta magpalayo. Ako saan? Sayaw ang Ginoo. But I'm happy, John, nga wa nakasulod sa iyong tasad si Moses, but I'm happy to tell you that Moses will be with us someday in heaven. Gipasahin mo siya sa Ginoo the moment to reconcile with God. And he was big. Si Moses karon mga kaigsuonan, we do not know. Tuwa siya sa langit, gikuha man siya. Siya ang patay ng ibadhaw, gikuha tuwa sa langit. Wato tas langit mga kaigsuonan, si Moses, si Elijah o si Enoch, I do believe, usa na ang sugan na to dito. Ha? Nindot sa? Unsay ikabili na to igsuon with this rough start sa pag-lead out ni Moses. In the rough start sa atong kinabuhi, sa atong pagpangalangad mga kaigsunan, it is not the reason that we may question God, pero dili ta mo biya diha sa atong pagpangalangad sa Ginoo. Leaders of the church, you may be like Moses. You may experience some oppositions. Naay mga tao sa iglesia na lisod nimo dadon. Usahay mga kaigsunan to be a leader. Naay mga panahon nga gusto na ka mo istorya pero di ka ka-istorya. Kay gusto masakitan, tinudili. As a leader mga kaigsunan, you may experience all of those heartaches. Pero wa tay laing gunitan ug duolon ang Dios. Let God do His part. Kanang mga experiensyahan nato mga kaigsunan, same as Moses experience at kinabuhi, ato nang malampasan. As we go through with our study in the life of Moses, mauni igsuon nga leksyon nga atong matun-an nga magpahigmata nato, uy mura man punay Moses si Moses. But despite of it all, mga kaigsunan, we have to stand firm diha sa atong pagtuo o pagpangalagan sa Dios. Ang pagdiis sa Dios nato igsuon paritan. Dili ta mag-ingon nga Ginoo, nganong dato siya ako pobre. Ay, tuuan ng dato ko ani problema. Ani problema? Sa nagkanvas ko mga kaigsunan, I was in the canvassing work for 17 years. 17 solid years before I entered the teaching ministry. Nakato ko balay nga, dato tay, kwartahan. Kuyog nga ito kong bana. Pagsuda mo sa ilang balay, dato dyan siya. Yung bana harbor pilot, siya maestra, dagan silang mga business. Pag abot mo silang balay, we thought, ang kinabuhi ng kwartahan, taway. Uy, naaman sa problema. Hangtod sa dugay na mong istorya mga kaigsunan, confide siya problema with all the tears. Naghilak na siya mga kaigsunan, naminaw na gud niya sa iyang problema. Human mga kaigsunan, amo siyang giampuan. Giampo na mo iyang problema. Pagawas na mo sa ilang gate, distansya magkamay sa ilang balay, isingkit pagod siya. Ipadayon pag-ampo. Ingon ko, dili ni kwarta kalipay ni bahala ni patay kwarta basta pag pobre basta ang kaway. Muna'y kinabuhi sa Kristohanon. Pero kung panatuon tas Ginoo pistalon. Itong balibaran, di ba? Tayo no. Oh, di ta makatugkan sa pagplano sa Dios sa atong kinabuhi. Si Moses, at the start, doon ay plano, Ginoo siya kinabuhi. Muna itong isave siya. Kitinguha man to siya nga, gipamatay ang mga Hebrewanong na lalaki sa iyang panahon. Gipreserve ang kinabuhi ni Moses because God has a plan for Moses. The same sa atong kinabuhi mga kaigsunan, believe it with all your heart that God has a plan for you and for me. Now, ang atong lesson mga kaigsuunan, nagbili nato og mga pangutana. Nga kini nga pangutana i-apply nato sa atong kinabuhi. As you headed God's call in your life,
things did not go well, or certainly did not start off well. Siguro, sugod na pagpangalagad, lisod kayo. Ang pagtawag sa Ginoo nato, balin lusura. Now, unsa man nga lesson ang atong nakatunan of all those times sa atong experiences sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Doon na ba'y maayo nga resulta? O doon na di maayo nga resulta? Yun ang ikso, mag-uol ko sometimes. Kung doon na yung mga kaigsunan na dili magkapadayon sa pagpangalagad tungkol sa mga problema sa iglesia. Usahay igsuon, wala pagyugtani, tubo, mura na tagyapo gigatas. Dugay na tas pagpangalagad, pero di patamka og dukot. So, sige lang din tagatason. Usaon man nato pag-uswag sa atong pagpangalagad, wala man ta nakikonnect sa Ginoo. Sometimes we miss our family worship. Sometimes we miss our prayerful life. Mao na hinungdan mga kaigsunan ang pag-abot sa atong mga pagsulay. Dalit lang ta mo give up sa atong pagpangalagad. Ang pangutana igsoon, how God intervened in your life when you prayed for His help or when you did not expect it. Doon na may mga panahon, igsoon, wala kasabot sa plano sa Ginoo. Doon ay mga kasakit katunagyan that we are not expecting that will happen sa atong kinabuhi. I do believe, kamo na mungko diha, ako nagtindog, we have different stories to tell. We have different experiences and we have different struggles that we have overcome. And those times, mga kaigsunan, are those times that we have to bend our knees and to ask the Lord's intervention sa atong kinabuhi. Sa kinabuhi ni Moses igsoon, during the rough start of his mission, he almost lost that hope. Pero naapay nabilin, nga gikutan niyang pasalig sa Ginoo, I will deliver my people. Moses, take up. Sa atong pagpangalagad doon mga kaigsunan, kung gamay na lang ng paglaom o pagtuo atong gigunitan, ato nang gunitan ang atong palangduon. Surely na, we will reach the promised land together with our families and members of the church. I pray, Igsoon, that this last start of our lesson will become a smooth way for us as we go through studying our quarter lesson. That the Lord will be blessing us all as we continue to serve Him and to serve His church. God bless us all this morning.